Bali guys, i-update ko nga pala kayo dito sa alaga natin mga koi fish. Napakasigla nga pala nila at napakaganda nilang kumain. Ganun nga rin itong alaga natin mga pilert na gapi. Malalaki na nga rin pala guys itong mga brinid natin na betta fish. Kahapon nga pala guys, sinamili tayo ng mga molly. Pagka-uwi ko nga pala sa bahay, agad ko itong inacclimate. Maglalagay din pala tayo ng clay pot na meron kasamang mga lava wrap. Mabuti na nga lang kasya to sa ating aquarium. Dito nga pala ako nanguha ng mga bato dito sa ating filter. Natural biological filter nga pala to na nagpapalinaw sa ating tubig. Mabuti na nga lang guys, meron tayo nito at hindi na tayo bibili. Sinamahan ko na nga rin pala yan ng bao para meron silang hiding. Naglagay na nga rin pala tayo ng halaman para naman kahit papano ay magandang tingnan. After acclimate nga, inilagay na rin natin itong ating mga alagang isda. Sobra talaga akong naambis kapag meron tayong bagong alaga. Paghihiwa-hiwalayin ko rin pala ito sa susunod para meron tayong full strain. Kinabukasan naman ay mag-hatch tayo ng BBS. Napakatagal na nga pala nito sa freezer at magagamit ko na uli. Sana naman kahit papano ay mag-hatch pa to para hindi masayang ang ating pagbili. Nandito pa nga rin guys yung ginawa nating hatchery battle. DIY lang pala to at napakadali lang din gawin. Sana nga lang walang butas at walang maging aberya. Sa mga hindi pa nga nakakaalam mag-hatch ng baby branch shrimp ay panoorin nyo si Kuya Bimacho Nurin. Pwede nga pala kayo dito maglagay ng tubig na galing sa gripo. Hindi nga pala natin to pinupuno para hindi matapon. Pagkatapos naman ay maglalagay tayo ng aerator. Maglalagay na rin pala tayo ng asin. 2 kutsara nga pala ng asin ang ilalagay natin. After nun maglalagay naman tayo ng 2 scoop ng baby branch shrimp. May kaliitan nga pala tong hatchery natin pero nagsasucess naman. Ang pag-hatch nga pala nito ay nagtatagal ng 24 hours. Nakadepende na nga lang pala to sa gagamitin yung produkto. Gagamit nga muna pala tayo guys ng decapsulated. Ready to eat na nga pala to at hindi na kailangan papisain. Hinahaluan ko nga pala yan ng granules grow out. May mga spirulina nga pala to na nakakaganda sa ating mga alagang isda. Kumbaga sa tao guys, ito nga pala ay herbal na pwede rin nilang gawing tsaa. Halu-haluin lang natin at pwede na natin itong iserve sa kanila. Ito nga pala yung gustong gusto ng ating mga alagang isda. Lalong-lalo na nga itong ating mga alagang gapi. Maganda nga ito dahil mas lalo pang tumingkad ang kanilang kulay. Update ko na nga rin pala kay guys dito sa ating mga fry na beta. Kakapakain ko nga lang sa kanila at bawal tayong sumobra. Lumaki na nga rin pala tong isa at medyo humaba na. May kalikutan na nga rin pala to parang sa tatay niya. Half moon na tricolor nga pala ang kanilang strain. Mga ilang piraso nga rin pala to at excited na akong makita silang lumaki. Mawawala ba naman itong ating mga pidort na gapi? All goods na nga pala sila dito sa kanilang lalagyan. Molting pa nga sila at hindi pa lumalabas ang kanilang totoong kulay. Dito ko na nga lang din sila papalakin at paparamihin. I-update ko naman kayo dito sa ating mga alagang koi fish. Lumaki na nga pala sila ng bahagya dahil napakatakaw nilang kumain. Kailangan ko na nga pala mag-stock ng feeds dahil paubos na rin ito. Sa awa naman ng Diyos ay wala na naging problema itong ating concrete pan. Hindi na nga rin ito tumatagas sa loob ng aming bahay. Kung atin kasing babalikan ay sobra akong nahirapan dito. Napakarami nga pala natin ginawang leak test para ito ay malunasan. Nandyan pa yung nabutas ang ating balde sa ginawa nating filter. Ginawan ko nga pala ito ng paraan at nakagawa pa tayo ng mas maganda. Mas naging maayos na nga rin pala guys ang kanyang filtration. Hindi pa nga rin nagtatapos dahil binilihan pa natin ito ng aqua plants. Para naman kahit papano ay maganda siyang pagmasdan. Mukhang natural nga at parang nasa lawa talaga. Ginawan ko nga rin pala ito guys ng partition para hindi sila magsama-sama. Inaalala ko kasi na baka kainin sila ng mas malaki sa kanila. Munti ko nga pala makalimutan na nalagyan nga pala ito ng sabon. Laking awa ko nga pala sa mga isda at mabuti na lang hindi sila nadedo. Nakalimutan ko nga na naglagay din pala tayo dito ng ilaw. O diba guys, napakaganda. At eto naman guys ang kanyang itsura pagsapit ng gabi. Nagkabali-baliktad na nga dahil wala pa tong mga halaman. Ang importante lang naman talaga dito ay nagawa natin sila ng magandang tahanan. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!